Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ninyo for today, I come to the edge. Ayan, napakaganda. No? This is an exciting period for you, Cancer, because you are starting something new. No? You are starting something new, something that you've never done before. Maybe this is something that you've never done or tried before. No, hindi pa ninyo ito napuntahan kung lugar ito, hindi pa ninyo ito nagawa before, hindi pa ninyo ito na-experience before. So this is definitely an exciting time for you. No, dahil you are starting something fresh, you're starting something new sa buhay ninyo. No, this could be in any area of life, Cancer. This could be a new job, this could be a new role sa trabaho, new position. Maaring this is a new business opportunity, new career opportunity na papasukin ninyo. This could be a new place of residence, no, na pupuntahan ninyo. This could be a new home. This could be a new level in your relationship. This could be a new relationship, no. Maaring ganon ang mga ganap dito. It could be anything, but definitely this is an exciting time for you kasi this is bago, no. You are treading a new path sa buhay ninyo ngayon. So good luck. And we have chaos and conflict. Ayan, so we have master number 33, Cancer. Pinakita agad sa akin ng guides ko. So please look up for the meaning of master number 33 for more guidance, because there is an additional input dito, additional information na gustong malaman ng spirit para sa inyo, no? So chaos and conflict, maaring merong hindi kayo pagkakaintindihan with another person, no? Maaring meron kayong something dito na hindi kayo nag-agree with another person. Maari din naman na conflict of schedule lang din ito, no? It could be that as well. Not necessarily na talagang ano lang ito, with another person, conflict with another person. This could be also conflict sa schedule ninyo, sa mga schedules ninyo. Maaring meron kayong isang trabaho, tapos may conflict ang schedule ninyo dyan with another trabaho. Maaaring ganon. So maybe that is what you are dealing with sa ngayon, no? Na maayos ang inyong oras, maayos ang schedule ninyo. Maaring nagbago ang oras ng trabaho ninyo at conflict yan sa schedule ng mga pagsundo ninyo sa mga anak ninyo or mga schedule ninyo na appointments ninyo, no? Ahead of time na ginawa na ninyo. So maaaring may mga ganong ganap din dito ang iba sa inyo, no? So we also have TikTok. Ayan, so time is ticking. Look at that. There is another 3. So, because 30 is 3 as well. So, Cancer, ang daming gabay. Gusto ng spirit na malaman ninyo at this time. Kaya, please look up for another number dito. Kanina, master number 33. Ngayon po, i-add ninyo, hanapin ninyo ang ibig sabihin ng angel number 333. Tatlong 3, no? Kasi yan ay may mga mahalagang impormasyon dito na gustong malaman ninyo, no, ang spirit. So TikTok, time is ticking for you. Maaring may mga deadline kayo dito, maaring may mga timeline kayong hinahabol dito, no, may mga task siguro kayo na kailangan ninyong tapusin. Sa trabaho din naman, maaring may mga deadline kayo na dapat ninyong gawin, no, habulin. Maaring may mga report, mga ganon, no, na kailangan ninyong madaliin dahil nalalapit na ang deadline ninyo. So maaring ganon ang sitwasyon. Maari din naman, Cancer, na this is the divine timing, no? This is divine timing dito. Divine timing has come, kumbaga, no? Kasi talaga, no, maaring may mga hinihingi tayo sa Panginoon, may mga hinihingi tayong tulong, blessing, or kung ano man, ano, and maybe the time has come, no? At ito na yon, ibibigay na sa iyo. Kung ano man to, this is biyaya, this could be a miraculous event na mag-unfold dahil kailangan ng mangyari ang dapat mangyari. So this is really beautiful. Dito ninyo mapapatunayan na yung divine timing talaga, no? Never late. It's never late. It comes at the right time, no? Na kailangan ninyo, or it comes in the right time na talagang
according to the divine plan, no? Na dapat mangyari ang mangyari. Kaya ano't ano man ang ganap sa buhay ninyo, dadating at dadating yan. Kahit hindi ninyo ipilit, kahit hindi kayo mag-insist, kahit hindi kayo, kahit wala kayong extra effort na gagawin, no? When divine timing comes, mangyayari at mangyayari kung ano ang dapat mangyari. And maybe, no? Kung ano man ang sitwasyon ninyo dito sa Come to the Edge, kung ano man ang bagong path na yan na magbubukas para sa inyo, it's divine timing. No? Yun ang yun na ang perfect timing for that to unfold, kaya mangyayari na yan. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin mga paunang mensahe ninyo. Scorpio, breathe. Ayan, Scorpio, kailangan ninyong huminga, kailangan ninyong man lang mag-meditate, mag-reflection mode, mag-solitude kayo. That's all you need right now in order for you to recharge, in order for you to rejuvenate, to recuperate. No, Scorpio, looks like pagod na kayo. Looks like you've been exhausted na. Maybe physically, no, mentally, emotionally, spiritually. Mukhang pagod na kayo dito. Kaya inaanyayahan kayo ng spirit dito na mag-take a breather kayo. It's about time na ipagpahingan nyo muna ang inyong katawan, ang inyong isipan, ang inyong damdamin. It's because, you know, punong-puno na siguro kayo. Punong-puno na kayo, no? You have too much on your plate, and para na makapag-concentrate kayo, para na maging mas efficient ang inyong performance sa kung ano man ang gagawin ninyo, you know, you need to recharge, Scorpio. Maaari din ang iba sa inyo nakakaramdam na sa katawan ng pananakit ng kung anong parte ng inyong katawan, nakakaramdam na siguro kayo ng stress, ng pagod, no? Kaya your body is sending you a message dito, no, for you to take a breather, no? Maaring may mga ganon ang ganap. So pahinga muna kayo, give it to yourself. You don't need a lot of time para naman mag-take a breather, 'di ba? So yung parang yung makaano lang kayo, makapag-power nap kayo, kasi maaring ganon lang din ang kailangan ng iba, no? Yung mag-step back lang kayo ng kahit saglit lang, no, sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan, nang sa gayon talaga maipahingan nyo muna ang lahat ng cells ng inyong katawan, so you will be feeling recharged. Okay? We also have message in a battle. Ayan. So maybe there are correspondence na parating sa inyo dito. May mga sulat, email, no, yung mga communication kayong parating dito na mahalaga, Scorpio. Maaaring may tawag kayo dyan, may sulat talaga, no, may text message. Maybe yun ang inyong hinihintay, no? Maaaring mga hinihintay ninyong communication yan from other people. Maaaring tawag yun sa trabaho, maaaring job offer yan, maaaring resulta yan ng mga examinations. No, it could be anything, but maybe that is what you are expecting. Maaari din ito, Scorpio, na this is the signs na maaring hinihingi ninyo sa Panginoon. Maaring you are also praying for divine guidance, for enlightenment, for clarity. Maaring yun din ang pinagdadasal ninyo. And maybe, you know, you are going to receive maaring intuitive messages. Maaring you will receive signs, synchronicities, no? Mga ganon. Depende sa kung ano man ang inyong hinihingi. But definitely, Scorpio, this is what you are expecting. This is what you are asking about, no? Sa divine universe as well. So, what else for Scorpio? We have new life. Napakaganda. This is such an exciting time for you. Scorpio. May mga bago kayong, may bagong buhay, bagong pag-asa, may mga new endeavor kayo ditong gagawin, may mga bagong sitwasyon,
napapasukin, no? It could be anything. It could be anything. Maaring yung mga messages na to na parating sa inyo is linked dito sa new life, no? Maaring ito yung mga gabay din talaga from spirit na hinihintay ninyo, hinihingi ninyo. It's because you are heading towards a new life. So as you walk towards the transition, no, ng kung ano mang sitwasyon ito, ay humihingi kayo ng guidance, humihingi kayo ng gabay na sana maging maayos ang transition. Kung ano man ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, ay matulungan kayo na magawa ninyo ang tama, 'di ba? So maaring may mga ganun ganap ang iba sa inyo dito, Scorpio, no? But definitely this is an exciting one. This is an exciting one. Kaya magiging masaya kayo dito. Parang excited kayo, 'di ba? Parang you can't wait to start, no? Kung ano man ito, Scorpio. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pisces, pauna mensahe ninyo, number 11 by the book, number 11 agad talaga, no? So that is a very powerful number, Pisces. So I suggest, no, you please look up for the meaning of master number 11. No, that is a very powerful number and highly spiritual number. Kaya pagkatignan po ninyo, because there is an additional input dyan, additional information, inspiration from above, no, na gusto niyang iparating sa iyo. So by the book, yan ang mensahe para sa inyo, no? Parang this is an invitation for you, no, na to abide rules, yung ganon. Sundin ninyo yung kung ano ang mga batas, kung ano yung batas ng tahanan ninyo, maaaring ganon, or rules sa community, rules sa trabaho, yung mga ganon ba, no? Maaari din na ang iba sa inyo talagang sumusunod din talaga kayo sa batas. Maaring ginagawa nyo na din yan. Maari din talaga na ginagawa nyo din even yung yung mga laws, no? Yung laws ng universe, 'di ba? Maaring ginagawa ninyo 'yan, pina-perform ninyo din. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, no? Law of attraction, maaring gumagawa kayo niyan. Law of giving and receiving, yung mga ganun ba? At marami pang laws ang universe na maaring ginagawa ninyo talaga, no? So what else, Pisces? We have come to the edge. Yan, this is beautiful, beautiful. This is an exciting time para sa inyo, no? Kasi you are embracing newness dito. You're about to step into something or into a situation, no? Or into newness, no? Na hindi pa ninyo ito nasusubukan before. Maaring this is a place where you've never been to, kung lugar itong pupuntahan ninyo. Maybe this is something na you've never done before, hindi pa ninyo nagawa, hindi pa ninyo nasubukan, maaaring ganon. So parang talaga to, you're going to take the leap of faith dito, you're going to take risk, no? You are going to try to get out of your comfort zone dito, no? Kasi nagtitiwala kayo dito din sa inyong sarili, sa inyong mga kakayanan, and you are also trusting God, no? Natutulungan kayo, gagabayan kayo, no? You're trusting your spirit team na laging nandyan nakaagabay sa inyo. Kaya magte-take risk kayo sa ngayon, no? Susubo kayo ng mga bagay na hindi pa ninyo nasubukan talaga, no? Yung mga ganon. It could be in anything, no? It could be in any area of life. Maaaring bagong trabaho yan, bagong posisyon sa trabaho, bagong role sa trabaho, bagong role sa pamilya, no? Maaaring ganon. This could also be in relationships, no? Bagong relationship siguro ang papasukin ninyo, bagong pakikipagkaibigan, bagong love and romantic relationship. Maaaring din ganon. It could be a new level, no? In your relationship na napapasukin ninyo, maaaring level up na kayo, mag-aasawa na kayo, maaaring ganon, or mag-aanak na, yung mga ganon ba. Maaari din na mag-change kayo ng place of residence. Maaari din naman na susubukan ninyong magtrabaho abroad, no? Lalabas kayo ng bansa, maaaring this is your first time as well. Yung mga ganon ba. Now, Pisces, so good luck.
Good luck to you. Kasi handang-handa ka na dito to, try different avenues to do different things, no, na hindi pa ninyo nagawa before. So good luck. We have fork in the road. Ayan. So may confusion ang iba sa inyo dito, no? You are in the stage of fork in the road. There is an important decision dito na kinakaharap ang iba sa inyo, pinag-iisipan ninyo, no? Maaring related yan din dito sa come to the edge, no? Maaring 2 at a time siguro ang gusto ninyong gawin, no? Pero maaring nalilito kayo kung anong uunahin ninyo, kung ano yung mga endeavor na mas gusto ninyo, no? Or mas priority ninyo, maaring gano'n. Maaring, narinig ko dito, multitask eh, no? So, maaring magmumultitask din kayo. Siguro, meron kayong mga endeavor na, let's say, gagawin mo ngayon yung una, tas mamaya, sisimulan mo din yung isa, no? And at the same time, yung mga bagay na yan, they are both running, no? So, maaaring ganun ang plano ng iba sa inyo dito. Yun ang napipick up ko. Maaari din ang iba sa inyo, you know, you are torn, no? Between 2 choices siguro dito, no? At maaaring yung choices na yan, they are equally good, they are all equally beneficial. Kaya may kalituhan, ano? Maybe you don't know which one you are going to take, no? Hindi ninyo maisip siguro ngayon kung alin talaga yung kukunin ninyo dito, kung ano ang ipipick ninyo. Maaring ganun din ang ganap. This could also place na pinagpipilian ng iba sa inyo, no? Which country you are going to to apply for a job, no? Maaring mga ganon ang ganap. So, definitely, there is an indecision dito for you, Pisces, for some of you, no? And in cases like that, then, no, makakatulong, Pisces, if you're going to tune into your intuition. Kasi when you allow your intuition to be your guide, it will always definitely lead you to the right direction, no? Hindi kayo ililigaw ng inyong intuition. Dadalhin kayo niya sa kung ano ang best para sa iyo. Kaya sa mga ganitong pagkakataon na hindi ninyo malaman kung ano yung gagawin ninyo, kung ano yung uunahin ninyo, kung ano yung ipaprioritize ninyo, sundin ninyo kung ano yung bulong ng intuition ninyo. Then makakasiguro kayo na kung ano ang best para sa iyo, yun ang igagabay sa inyo, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.